Alam naman po natin na hindi po biro ang pagiging isang nanay sa loob po ng tahanan. Wala ngang sweldo pero 24/7 po ang trabaho mula sa pag-aalaga ng bata, pagluluto, paglalaba, hanggang sa pag-aasikaso po sa buong pamilya. Well, totoo yan, Dayan. Kaya pag-usapan po natin itong House Bill 3141 o itong tinatawag na Nanay ng Tahanan Act na layuning kilalanin at suportahan ang mga ina na nasa ganitong sitwasyon. Makakasama po natin ngayong umaga si Representative Nathaniel Attorney Nat Oducado. Welcome back. Magandang umaga po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Audrey and Ma'am Dayan, and good morning sa lahat ng nanonood sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Well, Attorney Nat, ano po ba ang nagtulak sa inyo para isulong po itong Nanay ng Tahanan Bill? Well, I grew up in a community kasi, Ma'am Dayan, na maraming nanay sa bahay lang, tapos napabigat ng trabaho ginagawa nila. Nakita ko po yun. Tapos nung inaaral ko po itong problem or issue na to, nakita ko sa isang study ng Oxfam na 20 to 30% of our GDP is driven by unpaid care work, which is ang ginagawa ng mga nanay natin. But the problem is we don't recognize and we don't give them any form of support. So this is why nung inaaral ko yung batas, I think it's high time that we build a strong economy by looking at the good foundation of helping our nanay sa tahanan. Nako, maraming matutuwang mga nanay dito sa Pilipinas. Pero alam naman po natin, hindi biro yung pagiging nanay sa loob ng tahanan. Sila yung sumasalo talaga ng problema ng pamilya. Gayunpaman, ang proposed dito 1,500 pesos sa bawat nanay. So, paano po kayo nag-come up sa ganitong halaga? Well, nung tinignan natin, in-assess din natin yung capability ng budget ng bansa, no? Kasi hindi naman pwedeng lahat na lang ibigay kasi sinasabi nga nila, pag puro bigay ka na lang, baka maging tamad yung tao. So nung nakita namin, 1,500 is enough to help them cross the bridge. Kumbaga matapos lang yung pag-aaral ng foundational ng bata. And 1,500 is malaking tulong in terms of pangbili ng basic necessities like gatas, diapers, etc. Especially na may problem tayo sa 12 and below when it comes to literacy rate, stunting, and more importantly, yung dropout rate ng mga bata. So ito po ay 1,500 Kada buwan po. Kada buwan? 18,000 per year po. Okay. So, on your estimate, mga ganong budget ang kakailanganin dito, Attorney Nat? Approximately mga 3 to 4 billion maximum po. Okay, that's a year. That's a year po. Okay. So, paano po ito magko-complement doon naman sa 4-piece? Kasi meron na po tayong 4-piece, sir. Well, essentially po si 4-piece is a conditional cash transfer na may requirement on health and pag-aaral ng bata. Itong amin naman po is more focused doon sa unpaid work services na ginagawa ng mga nanay natin. Kumbaga, nire-recognize natin na finally yung ginagawa nyo deserve some recognition and deserve some sort of compensation. Well, sir, sino po ba yung mga nanay na makikinabang dito? Well, we're looking at the bottom ng poverty threshold. So we're looking at around 1 to 3% ng pinakamababa sa ating society ng mga stay-at-home na nanay. Okay. So kapag ka nandito na sila sa listahan ng mga nanay, mawawala na sila dun sa listahan ng 4-piece? Yes po, dapat po. Kasi ayaw naman natin magdoble-doble, especially na we don't want to waste government resources. Okay, if ever po maisabatas po itong panukalang ito, papaano po ninyo mapipili yung mga nanay na magbebenepisyo po dito? Well, we trust the DSWD, especially under the able leadership of Secretary Rex. No? Nakita ko na napakalaki ng improvement when it comes to delisting yung mga tapos na or nag-graduate na, but more importantly, yung community-based monitoring doon sa list para ma-ensure natin na totoong tao. And then, given yung mga advances natin, nakikita natin na pwede nang maging digital para walang pili-pili. But more importantly, hindi ghost yung mga makakatanggap ng benepisyo galing dito sa panukalang ito. Oo, yung listahan ng pinaka-importante Yun dyan, na nga mamaya may mailagay. Well, dito sa ating bansa, mataas pa rin yung datos ng teenage pregnancy. No? Ang bata-bata, nagiging nanay na. No? Sila po ba'y pasok dito? At ano po yung kailangan para makapag-apply sila? Yes po, pasok po. To be determined yung additional requirements sa IRR, but essentially what we want is dapat may anak sila, dapat ensure nila papasok sa paaral yung anak nila. Number 2, yung anak nila dapat may good behavior kasi anin mo yung pumapasok pero yung ugali hindi naman inaayos. And call yun for accountability for parents to take care of their children.
And then number 3, mag-attend sila ng mga barangay seminars on improving their parental obligations and responsibilities. Actually, sa totoo naman, nagsasabi talaga ang pagiging nanay ang pinakamahirap na trabaho. Ang dami mong ginagawa sa bahay. Pero with this, they are being recognized for the work that they do. Well, lalo na yung mga single mother. Yes. Yun yung talagang nangangailangan ng suporta. Malaking bagay na rin kahit paano itong tulong na to kung maisa sa batas. Nang maiba naman po tayo, Attorney Nat. Kasi I understand tomorrow ay yung pagdinig na rin ng Infracom sa Kamara. And you will be there. Ano po ang update dito, sir? Opo, we will tackle po bukas yung issues ng flood control. So pinatawag po ang lahat ng contractors doon sa list ng ating mahal na Pangulo, and at the same time other resource persons. Tapos lahat po ng bills regarding flood control will also be tackled there. So we expect a very intensive and comprehensive meetings or hearings tomorrow po sa Congress. Well, Congressman, ano po ang end goal dito sa may hearing na ito? At saka, or any suggestion also with regard with this issue? Well, this is actually an oversight function ng Congress. Titignan natin saan yung naging gap, saan yung naging problema para makagpasa ng batas ng maayos ang Congress. But at the same time, I gave a privileged speech on the matter, calling for a Presidential Flood Management Commission na yun po yung mag-synchronize ng fragmented actions ng different agencies when it comes to flood infrastructure, flood planning, and data analysis. Importante po kasi na isang department na lang para walang turuan. And at the same time, yung budget natin, nakikita natin kung saan papunta. Hindi yung biglaan lang may isip sila, biglang gagawa ng proyekto. I understand the President also meron ng ginawa ng independent commission to check also itong mga maanomalya, mga flood control projects. Well, isipin mo na lang dahil sa tindi ng dinadanas nating baha, taon-taon, kailangan na ng flood commission. Isang sangay ng pamahalaan. Yes po. And I think po, ang pinaka-importante doon is yung transparency. That's why doon sa proposal ko po, may involvement ng non-government individuals. But more importantly, subject matter experts such as si Architect Paula Fox. Urban planner. And former Secretary Babe Singson. Kasi kailangan po natin ng tagabantay na talagang tututok na tama yung ginagawang proyekto. But more importantly, hindi part of the government to ensure na may independence sila. Well, how about yung planong pangmatagalan na solusyon? Kasi of course, nagpapalit tayo ng administrasyon every 6 years. Pangmatagalan po ba itong solusyon na ito? Yes po. Actually po, yan po yung gusto ko sanang mag-amalgamate or mag-combine ng plans from the RDC, from the local government, etc. Para meron tayong master plan tinitignan para lahat ng projects nakasunod doon sa master plan. Tapos dapat may review po yun. Kasi minsan nagbabago yung water course, nagbabago yung number of rainwater na bumabagsak. So kailangan ang changes should be fast. So yun po yung purpose ng commission na pinopropose natin. Okay, so abangan natin ang mga mangyayari doon sa pagdinig bukas ng Infracom dyan sa House of Representatives. At syempre, we look forward kung ano magiging status rin itong nanay ng tahanan bill na makatutulong po sa ating pong mga ilaw ng tahanan. Thank you very much for joining us here again sa RSP, si Representative Nathaniel Attorney Nat Odocado. Maraming salamat, sir. Thank you, Ma'am Dayan. Thank you, Ma'am Sir Audrey.